So mga kamatis, mga kaibigan, recently po nagpo-post ako and dadagdagan ko pa to in time. Hinahanap po kasi namin yung mga pictures ni Franklin Miano na may mga katulad from their foreign counterpart. Kasi nga na-discover natin kung ginagawa niya to kay Alex Hermosi, na kinopya niya yung website, kinopya niya yung style and all of that, siguro meron pang ibang kinokopya tong tao na to. And yun nga, na-discover natin na pati yung mga memes kinokopya niya, tapos linalagay niya ng twist sa sarili niya. Eto mga kamatis, hindi ko po ito kinukwento ha. Hindi ko po ito iniimbento. Kinukwento ko na lang sa inyo to. Nakikita nyo naman po siguro yung picture. Ayan po, oh, grabe yan, oh. And mamaya papakita ko lang sa inyo yung website. Kasi nga, tandaan natin na meron to. Eto, tingnan nyo to. Eto. Eto yung original. Eto yung sa kanya. Di ba parehas lang din yan? Naka naman to chings naman, Franklin Miano. Tandaan natin na meron tong libro, tapos meron yung mga companies niya ang in question diyan. Papakita ko sa inyo mga kamatis. Ito. So ito yung reklamo ng Future Rare Direct Seller. Sila yung kung naging successful yung business model ni Franklin Miano sa ukay-ukay, etong Future Direct Seller na to, ito yung dapat na itsura niyan, ganyan. So, apparently, ito naging successful, pero yung kay Franklin Miano, kayo na lang ang bahalang humusga. Tingnan natin, balikan natin yung kanyang Kasi, ito yung sa kanya, yung kanyang page. Yung page niya na wala na halos laman, di ba? Or last post nito is 2021 pa, hindi na na-maintain. So mga kamatis, kung titignan mo sa Google Lens, kasi ginawa ko, hinanap ko yung mga pictures na to. Ngayon, it's either models niya tong mga to, kayo na lang bahalang humusga, or wala lang, pampadagdag lang yan. Kasi pag kinlik mo naman tong Fino Store na to, wala na yan eh. I-direct ka sa, saan ba yan? Walang tagal oh. Dati doon sa Russian to di ba? Tingnan natin. Wala, ngayon wala na. Dead na yung link ko. Di ba? Ito pa isa, Fino Store. At may nagrereklamo pa sila na kinukuha daw yung pictures. Yan, wala na. Cannot be reached na yung site. Patay na. Pero pag tinignan mo naman dito mga kamatis, mga kaibigan, tingnan nyo kasi may Google Lens kasi. Ito yung tinatawag na reverse image search. Pwede mo kasing i-reverse image search yan. Tapos makikita mo na hindi siya yung original niyan. Ayan yung original niya, no? Ayan, no? Tingnan nyo, Pinterest, to. Si Nadia Eider, Si Exact. Ayan. Ito yung first posting nung, ito. February 20. Diyos ko, ang tagal na pala nito. February 3, 2020 pala. Ayan di ba yan yun mismo? Bakit ganun? Unless ito yung binibenta mo exactly. Kaso, paano mo pa i-justify yan? Patay na yung link. Deads na deads talaga ako. Sa mga, ayan di ba parehas yan Ito, Phenomenal Clothing. Ito, doon sa Pinterest. Ayan Diyos mio, parang tint, 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 tint. And marami pang iba yan mga kamatis, mga kaibigan. Pagka ni-reverse image search nyo lahat yan, kunyari eto, hanapin natin to Pwede nyo, madali lang kasi yan Franklin Miano, madali lang mag-reverse image search. Baka akala mo ikaw lang ang may internet sa Pinas. Ayan, tingnan natin to. Ayan. Hindi ba yan din yon? Asan yun? Yan din yun, di ba? Ito yung sa Phenomenon Apparel. Ito yung sa Pinterest. Ayan yan din yun Yan din yun. Yan din yun. And marami pa yan mga kamatis, mga kaibigan. Parang yung style kasi ni Franklin Miano yan yung nag-usurp siya ng mga items galing sa ibang page tapos ilalagay niya sa kanya literal for profit. Kasi nga nagbebenta siya ng Phenomenon Apparel unlike etong kay Direct Supplier, kay Future Direct Rare Direct Supplier, at least kita mo miski hindi na ganoon kalakas yung page niya like before,
bumebenta pa rin sila, nakakabenta pa rin. Yan, ukay-ukay na once a week lang open. See? Ibig sabihin talaga, meron silang may market ito. Oh, kitams? Oh, sila yung naging successful, hindi yung store mo. Kasi yung store mo, temporarily closed 3 years. Ito, kahit once a week lang na bukas, nakakabenta pa rin. Ito, pag kinlik mo yung mga link, dead page na. Tapos ang masakit pa doon, yung mga model galing ng Pinterest. Diyos mio naman, Franklin Miano. And mga kamatis, ito po kasi yung point nitong live na to or etong content na to Kasi po, alam naman natin na si Franklin Miano ay hindi naman yan first time na na may kinopya sa internet. Tandaan natin that this guy actually copied a website from Alex Hormozi. Gets? Papakita ko sa inyo, baka nakalimutan nyo na Panoorin natin. Buti na lang meron tayong digital footprint sa lahat ng ginagawa nito nagpapasalamat ako dun sa mga nag-backup ng website. Kasi nga, kung hindi dahil sa inyo, makakawala na naman to Papakita ko sa inyo, Hindi ko na naman alam yung diba? Okay. Yung, nice excuse. Ngayon, hindi na makakasagot yan. Teka lang, papakita ko sa inyo. Wag ganyan tong view. Kita nyo, hindi na mawawala yan. Di ko natatanggalin yan kahit anong mangyari. And salamat doon sa mga IT natin na tumulong sa atin na mag-backup nitong website at saka sa Internet Archives. And ang hirap kasi dito mga kamatis kasi parang he pretends that he is some kind of genius pagdating dito. Pero end of the day, copy-paste lang lahat ng ginagawa niya dito sa internet. Sa Pinterest 'Diba? Yan lang yung style nila nung nahuli na siguro nung direct supplier nung na-call out na. Kasi eto, hanahanap tayo ng iba dito. Kasi ganun yung format Ito, tingnan natin to. Save. Tapos Google, reverse image search. Upload file. Ayan, nandito pa si Tigi. Ito yan, 'di ba? Hindi wala nang effort Wala nang effort kumuha ng model. I mean, 'di ba? Ayan sila yan kita mo talagang isasarado mo yung shop mo kapag kumukuha ka na lang sa Pinterest. Buti na lang yung direct supplier, future rares, miski once a week lang sila bukas, bumebenta pa rin. Tawag doon sa ginagawa nito mga to, sustainable yung business model nila. 4 years ukay-ukay supplier, free seminars, freebies, over 500,000 pieces jacket sold since 2018. Kayo, wala na, sarado na. Temporarily closed, 3 years. Walang ganon, Franklin Miano. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan na yun, nasira pa yung ko dito. Well, sabi nga ang sabi nga po ni Professor Richard Tadeus, may pagka-plagiarist po itong tao na to. Bukod sa pinplagiarize niya yung website ni Alex Hormozi, nakita naman natin yung Phenomenon Apparel na kinokopya niya lang yung mga pinost niya noong 2021. Ano ba akala mo hindi mahahanap yan? Ano ba akala mo walang makakahalata dyan? Next time around, Franklin Miano, maging original ka kasi. Gumawa ka ng sarili mong identity. Huwag lazy genius ang galawan. Maging masipag na matalino. Kasi daig ng masipag ang matalino. Di ba? Or ng resourceful na tao. And eto, congratulations dito sa sa mga ukay-ukay brand na to. Grabe, dong galing Palakpakan sila. Tamo. Once a week bukas, pero may benta. Ito, 3 years sarado, temporarily closed. So, pumili ka, kapatid. Anong gusto mo? Once a week bukas, may benta, di ka pagod? O dito, sa Phenomenon Apparel, 3 years temporarily closed. Walang ko. Pinaglololo ko mo, Franklin Miano. Yan ang bukol. Yan ang bukol malala, mga kamatis, mga kaibigan. So, ano po ang moral lesson dito?
kung magnenegosyo tayo, aralin natin yung negosyong papasukan natin. Obviously, ang lamang nitong Future Rare Direct Supplier na to is naaral nila ng mabuti yung kanilang market. So ayan, hanggang ngayon buhay pa rin sila. 'Di ba? Ang dami pa nilang freebies. Eto, wala, patay, temporarily closed, 3 taon. No, yun lang naman. Maraming salamat po, Gege mga Lods.